Naguguluhan ba kayo sa overtime nyo ngayong nagdaang Holy Week or holiday, computation? Basta naguguluhan kayo ngayong sahod nyo dahil nitong nagdaang Holy Week, hindi nyo alam kung anong computation or additional na dapat idagdag sa sahod nyo. So, may mga bagay dapat tayo munang alamin kung paano ba computing yung holiday na nagdaan. So, yung una nyong dapat alamin ay kung kayo ba ay monthly or daily dahil malaki ang factor na pinagkaiba ng dalawang ito. Second, kung ikaw naman ay monthly, dapat alam mo kung ikaw ba ay nakakompress sa schedule o nakakompress hour. Dahil may 5 days ang pasok pero nakakompress naman. Dahil iba din ang computation ng 5 working days na 8 hours lang ang duty or 5 days pero compressed schedule. Example na dito ay yung mga 8 to 5 pero 6 days ang pasok sa isang linggo or naman 5 days lang ang pasok sa isang linggo pero nag-extend sila sa baba. Example ng oras dito ay 8 to 6:30 or 7:30 to 5:30 na nag-extend sila ng at least 1 hour mahigit. At pangatlo, dapat alam mo kung kailan ang day off mo dahil may mga monthly na iba-iba ang day off. So, medyo conflict yun or maka-confuse kayo kung paano magiging ganun ang computation ng mga monthly pero iba-iba ang day off. So, ito yung sample ko. Kunwari, ang rate mo monthly ay 18,000. So, ang computation yan, kung 5 days yung pasok mo, composed of 8 hours duty per day po 8 hours per day, then 5 days lang. So, monthly rate times 12 divided by 261. 261 lang po siya. So, yung 8 to 7.59, yan po yung per day kung ang pasok mo ay 5 days lang na 8 hours ang duty. So, ang additional niyan, kung double pay, yung Thursday, Friday, ay 100%. Yes po, 827.59 lang or pang 100% lang po ang idadagdag sa inyo if in case na pumasok kayo sa araw na yan. Hindi porket double pay ay double na rin ang babayaran sa inyo. Instead, dahil monthly kayo, naka-fix na kayo, bayad na po yung araw na yon sa inyo. So, yung magiging additional nyo lang ay yung 100%. Siyempre, iba naman ang usapan pag sinabing day off. So, yung day off, hindi yun bayad sa monthly. So, ang computation po ng day off sa double pay na sinasabi ay 260%. Yes po, 260%, hindi lang 200. Dahil ayan ay tinatawag na cancel day off na legal. At yung special naman ay 150% lang po kasi 30% lang naman po yan. Pero kung ikaw ay monthly, ang additional nyo po ay 150% po dahil day off yan. Yan yung sinasabi ko na dapat alam nyo kung kayo ay day off ng araw na yon o hindi. Dahil kung day off yan, hindi yan bayad sa monthly, kaya additional po yung 260% and 150%. Dito naman tayo sa 6 days ang pasok sa isang linggo. Yung 6 days na yan, i-divide lang siya sa 313. Yung kung kanina 261, ito naman 313. So, yung monthly rate times 12 divided by 313. Pasok dito yung mga naka-compress hour na 5 days lang ang pasok pero more than 8 hours ang duty. Yun yung mga compress hour or compress schedule kung tawagin. Yung ibang employer ginagawa, yung monthly nyo po ay dinidivide na lang sa 26 para kunin yung daily. Kaya 692. Kung ganyan yung computation ng employer nyo, okay lang yan, mas pabor yan sa inyo. Pero ang tamang computation talaga sa 6 days yung duty sa isang linggo ay times mo na sa 12, divide sa 313. Pero kung employer nyo po ay dinidivide agad sa 26, mas okay yan kasi mas mataas yung nagiging basic pay nyo po per day. Ayan, same lang yun ang computation ng Thursday, Friday, Saturday, 100%, 100%, and 30% additional lang siya if naka-monthly kayo. If hindi naman, tas day off nyo, pinapasok kayo, yan na yung 260, 260%, and 150% kung pinapasok kayo sa mga araw na yan. Basta tandaan nyo po, magkaiba po ang sinasabing day off po or walang pasok. Ang walang pasok, yan po ay talagang regular duty nyo po dahil holiday di lang kayo pinapasok at bigla kayong pinapasok. Pero pag sinabi naman day off, talagang pahinga nyo yan. Maging holiday man yun o hindi, day off nyo po. Pero dahil natapat na holiday, pinapasok kayo, nagiging 260% ang bayad if legal holiday yung bayaran or pasukan ninyo. And if special non-working yung pinasukan ninyo, which is
example is Saturday, 150% ang additional nyo po dyan. Yun lamang. Thank you. Sana may natutunan. At kung may tanong man, gagawan ko na lang po ng vlog. Comment na lang po kayo. Thank you!